Patola talaga ako. Ginisang patola with corned Sarap. beef. Gusto kong gisahin yung mga taong may beef ako. Ay, ang ganda, no? Parang example dito yung bullying issue na recently na-involve yung pangalan mo, di ba? Hindi kita kakantiin kapag hanggat hindi mo kinakanti. Walang mali sa pagsasalita hanggat alam mong nasa tama. Ngayon public figure ka na. Hindi ka ba natatakot ngayon sa backlash? Hindi kasi mahal ko ang mga bakla. Jay, ba yun? Mali! Mali! May instance ba na ikaw yung umaway sa friend? Oo, ang problema, kapag may mga battles ang mga kaibigan ko, sa inyo na yan, te, kasi dati kinukuha ko, tapos nagbati kayo, kami magkaaway pa rin. Hindi pala ako na-inform. Bati na pala kayo. Hayop kayo! Ito yung topic talaga dapat pag-usapan. Yung Roblox po, dapat bang iban talaga? Mali yan! Yun yung mga nagsascatter! Joy ako sa 2028! Yeah! This hearing is hereby called to order in 3, 2, 1. Lahat papatulan! Walang matulan! Your Honor! Available on ULOL YouTube channel, Spotify, and Apple Podcasts. Subscribe now! Parang na-miss natin ang isa't isa, no? So, nasobran sa vitamins ito. Ay, nako! Yung guest natin ngayon, yung resource person natin, Ayaw na naman. sobrahan lalo sa vitamina. Bakit po? Napakatalim, napakaganda, Napakatalim, napakaganda. napakalusog, Lusog! at libot-libot siya sa buong Pilipinas. And soon all over the world dahil lagi nga siyang trending. Ay, opo, Dahil Madam Cha. nakakatuwa yung mga banat niya sa social media. Oo. Let's all welcome Miss Earth Philippines 2025 at ang binasagang pambansang Jusa, Joy Barcoma! Hello, Joy! Hello, Joy! Hello, Pilipinas! Hello, mga tao! Hello, Madam Cha! And hello, Vice Chair Buhoy! Welcome sa Your Honor! How's yours? How's me? How's yours? Kamusta ka? I'm okay. I'm happy. I'm fun. I'm Joy. Wow! Actually, alam mo yung dati, meron kami guest namin si Kuya Bitoy kasi totoong pangalan niya, Beethoven. Oh. Sabi ko kung ano yung pinangalan sa'yo, na-vibe mo talaga, no? Totoo po. Joy. So, siya? Musically inclined si... Yes! Ooh. Inclined siya sa lahat, Day. Gusto mo yung anta? Ang taas! Oo, at ka-birthday mo siya. So, mahilig ka rin mag-joke kasi charis. Oh, Oy! Tama! isa tama. akong joke. Yes! Tama! Kasi Tama. nga, alam mo, iniisip ko kagabi, sabi ko, bakit nga Jusa? Oh. Sabi ko kasi joy siya, tapos magdurusa ka sa sobrang saya. Oy! Sa sobrang joy. Oy! Ay, Ang parang galing. ano to, girl romance. Charis! GL na, GL. Pero may tanong kami sa'yo, may tanong ang mga honorables. Oo nga Kunyari, beauty pageant ito. Ayan. Paano mo ipapakilala ang sarili mo? Ay. Joy Barcoma, ang pinakamaganda, pinakamatalino, pinaka-sexy ay hindi ako. Pero, pwede na. Pambansang Jusa. Bakit po ba pambansang Jusa? Ayan, ano nga Oo. ba ang totoong storya? Actually, hindi ko din alam. Pero nag-start kasi siya dun sa meme na hindi tama ang ginawa niyo sa Jusa. Oh. So, parang na-attach lang siya sa akin after my Miss Earth stint na hindi tama ang ginawa sa Jusa. Tapos na-connect na yung Jusa sa akin ever since. Dahil nando-dog show ako lagi ako naglalaro. Parang nakilala ako sa Philippines. Tapos sabi na, pambansang Jusa na. Parang yun lang siya nag-originate. Ang galing. Tsaka juicy kasi siya eh. Ibig Yes. sabihin, ang dami niyang alam. Oo. So, juicing Josa. Pwede din. Oo. Pwede din. Ang galing, pwede. no? Kaya Joy na nag-iisa. Jusa. Oo. Pwede ka tama. rin mag-business, juicing business. Yung mga juicing, tapos fruits, so earth, ganyan. Di ba? Pwede na siya magbenta rin ng hotdog. Tender juicy. Uy, baka magka-endorsement na. Oo, pwede. Magsishelo si Patrick. Oo nga. Ang tagal lang niya kumakain ng hotdog, 16 years na hindi pa Oo rin siya nga. model ng Magagalit tender na siya juicy si girl. Aljur. Tender juicy. At hindi nga lang nga siya juice, ha? Opo. Miss Earth din Totoo siya. Baka yan. nakakalimutan natin. I'm so sorry. Dahil sa sobrang dog show siya. Miss Earth po yan. At bilang Miss Earth Philippines, ano yung talagang tingin mo dapat i-focus Mhm. sa Earth ng Pilipinas? Sa Earth na Pilipinas?
May sarili tayo mundo. Ano yung problem? Oo, Pinaka-problem sa nagigets ko. environment ng Philippines. I have always been an advocate for disaster resiliency kasi Okay. one Wow. of the most typhoon-stricken countries ang Philippines around the world. So hindi tayo prepared despite having that knowledge. Number one tayo na laging tinatamaan ng typhoon. Around 20 typhoons tayo per year. And medyo devastating siya lalo na sa mga nasa far-flung areas, yung mga hindi masyadong na-reach ng help ng government kasi araw-araw nila or madalas nilang nararanasan yung effect ng typhoon and yet parang hindi pa rin natin na-address kung ano yung kailangan nila Oo, which is tama. first response, yung mga kailangan na ng equipment, yung mga pangsagip, yung mga dapat na ginagawa natin like mga disaster communication devices, mga Tama. communication systems. So dapat yun yung isa sa mga bigyan natin ng pansin at bigyan natin ng budget para maraming kababayan natin ang ligtas kapag may sakuna. Oo, tsaka yung hindi ka na matatakot, shucks, tag-ulan na. Oo. Diba? Tsaka yung baha. Yes, 'di ba? Yung Yeah. flood control, ano Oo, na? louder. Ayan, flood control, yung Cebu, terasas na yan. Oh my gosh! Okay, ibahin na natin usapan. Sige, wait lang para sa inyo lahat to. Dali. Mapunta tayo sa award, Madam Cha. Oh. Oo, kasi Yung siya ay award- nabansagang Sa ano. mga award, punta Oo. tayo sa award. Tama. Oo. Siya ay nabansagang Sampaguiri Women of Substance. sige rin eh. Sampaguiri Women of Substance. Ano po bang substance yun? Illegal substance. Mali. Ano siya, basically na-award lang siya sa Woman of Eloquence. So if you were able to deliver a good answer during the coronation night and ikaw yung na-award na as Miss Philippines Earth, they award you with that. So isa siya sa mga sponsors ng Miss Philippines Earth. Ang cute. Yeah. And you know what? You deserved it. Oh, thank you. Ewa. I know. Ano ba yun? Meron ka talagang sampagita crowd. Sorry wala akong maalam masyado Flower na sa sampagita ang binigay. Na bouquet? Yes. Uy, in fairness, sa Sampaguita, Oh. ako lagi akong may Sampaguita talaga. Bumibili ka lagi. Sa kalsada, maganda talaga, mabango. Yes, Mababango. Oo, Totoo. mabango. Very Sampaguita. Very dalisay. Ganda. Oo. Gusto mo yun Pure. naalala ko, nagbenta kasi ako niyan dati. Ay talaga, magkano benta mo? Talaga? Oo. Wait, sorry, ayusin ko yung mukha. Nung nasa Cebu pa ako dati, racket namin yan. I mean, ano lang ako, yung mga tropa ko nagbebenta ng mga sampagito. So, na-curious lang ako paano yung pagbebenta. Benta-benta lang din ako. Oo, Gumagawa ka din. kaya hanggang ngayon, kapag meron ako nakikita mga bata nang nagbebenta ng sampagita, talagang binibilangan. Bukod sa nakatutulungan ko sila, natutulungan din nila yung kotse ko kasi bumabango. Kasi nag-aamoy araw minsan yung Mabango kotse ko. talaga Eh. yung Sampaguita. Iba talaga. Mm-mm. Pero mabalik tayo kay Joy ha. Oo. Lagi kang trending ngayon. Kailan mo naramdaman na, sumisikat na ako? Oh my God. Nung medyo lumalaki na yung ulo ko. Parang I don't deserve this treatment. Saka may notion na akong lagot kayo sa fans ko. Ibabash nila kayo. May ano na ako, may tagapagtanggol na ako. May fan base na. Ako lagot kayo sa fan ko. Isa lang. Pero meron ka bang exact pivotal moment? Wow. Dito ako. Gusto ko yung Oh, pivotal moment. Paduburay. Parang kilala na ako. Sa airport, parang, ay, Miss Joy. Boarding na yung flight niyo. Tsaka sa, Late ka na pala. tsaka sa airport to ng Europe European, Tagalog, Miss Joy, Miss Miss Joy. Joy. Boarding na yung flight. Di ba nagtagalog? Nag-adjust siya for me. That's the influence. Oo. Tapos, anong ginawa mo? Ano yung feeling? Like, nagulat ka Pag ba? may mga kapag may nagpapapicture, kilala nila ako. Kasi dati ang followers ko, wala pang mga 200,000. Tapos nagsistart pa lang ako man-dog show sa mga SOCMED ko. So, nung nami-meet nila ako, paano kilala nyo ako? Nasa Mindanao ako. 80,000 lang yata ang followers ko. So, 80,000 na to, nami-meet ko lagi. Kasi kilala nila ako. Parang, ano to? Naka-follow ba to? Kasi parang, napapanood ko po yung videos nyo, ang funny-funny nyo. Parang totoo, nakakarating dito yung influence ko. So doon medyo nagkaroon ako ng parang euphoric na moment. Na parang, wow, I made it. Totoo. I am that girl. Charing. At ito, Opo. Mr. Vice Chair. Yes, Madam Chair. Napunta na siya sa unang hearing. Ay, oo nga. Naging host Congratulations. siya. Maraming salamat. Bagay ka dun. So,
So, Ang aga lang eh. Ang agami. Ang lala eh, no? Ang lala lang tayo. Maaga lang, pero kamusta? May crossover ako ng walang tulugan at unang hirit kasi Pwede sana, no? pupunta ako doon ng walang tulog. Oo. Hindi kasi ako morning person. So, hindi ako makatulog. At pag natulog kasi ako ng madaling araw, tuloy-tuloy siya hanggang umaga. So, hinihintay ko na lang yung call time para pasok ako sa unang hirit. Anong Tapos, oras ka kinol? 5 a.m. Pwede, From pwede. Cavite. Saan Cavite ka? Um, Malayo bungad ba? lang. Bungad lang, okay. Oo. As in, paglabas lang, pag ng expressway, kakanan ka, tapos may kanto doon, charing. Tsaka nakinig talaga ako. Pinag-deliver. Natatanga ako. Pero balik tayo sa, nasa hosting na lang din tayo. Balik tayo sa podcast. Kasi as of now, meron ka na bang sarili mong podcast? Or Wala pa. nagpaplano Uy, ka ba? dapat. May mga nag invite Kaso feeling ko kasi baka pag ako lang mag-isa, para akong tanga. Hindi siguro. Ano Parang naman? wala akong masabi. Yun yung problema ko. Wala akong masabi. Pero anong title? Kapag Kung magkakaroon. ka ng sarili mong podcast, ikaw ang magbibigay ng title. Anong gusto mong title? Di ko pa yun napag-isipan. Pero parang gusto ko yung Jusa ka sa lahat. Uy. Na. Oo Pero nga, no? alam mo, you should push. Pero dapat ikaw. Tama. Ikaw talaga. Show mo. Oo. Diba? O kaya kung gusto mo naman parang mas masaya talaga para sa mga tao, joy to the world. Okay, ba't di natin simulan Ang ngayon? ganda. Welcome to Joy to the World. Kasama natin. Alam mo, ikaw sumusobra ka na. Alam mo, bibigyan kita pero wala. Speaking, Yan na nga ba sinasabi ko eh. Gusto ko lang po sabihin, Your Honor, ginusto mo to, di ba? Pero ito, dahil no filter si Joy, bagay na bagay talaga siya sa hearing natin ngayon. Kaya, Mr. Vice Chair, manumpa na tayo. Joy, pakitasa lang ang kaliwang kilay at tayo manunumpa na lang. Ayan. Wow, ang ganda talaga. Para may slide dyan. Yan, pak. Madam Chair, ready na po. Jusa. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help your goddess self. Ano ba sagot dito? I do? Parang kasal. I do. Huwag ka magalala, walang nagkakamali dito sa sagot ni ano. And with natin, that tama. being said, simulan na ang hearing na to. Yan. Jusa, nakikita namin very outspoken ka talaga sa SOCMED about different issues from politika, bashing, at marami pang iba. Kaya ikaw talaga ang perfect resource person namin sa investigasyon namin ngayon. At ang imbestigahan nga natin, Mr. Vice Chair, Oh. kailan ba dapat pumatol? Tama. And speaking of pumatol, mahilig ka ba sa patola? Yes, dahil Ay. pinalaki ako ng bahay kubo. Oy! May ang patola galing. ba doon? Oo. Pag, kung Kundol isa, patola. oo, meron. Andun siya. Kung isa kang patola, anong klase kang patola? Siguro, paborito ko to ginisang patola with corned Sarap. beef. Ay, uy, pwede pala yun. Gusto kong gisahin yung mga taong may beef ako. Ay, ang ganda no. Ang ganda. Pero ikaw, kinoconsider mo talaga yung sarili mong patola. Patola talaga ako. Siguro, kinoconsider ko yung sarili ko na patola, pero at the right place and the right time. Ayan. Yun, ganong klase ng patola. I feel like if I can personally connect dun sa issue or I feel like I have my personal recollection or memory na alam kong affected ako or alam kong parang about me, I make sure na kinaklaro ko siya head on. Kasi parang mahirap na may dami pang speculation. So, dapat sa akin naman galing. Oo. So, yun yung pagkapatola ko. Oo. And also, lalo na kapag mga social issues. Dahil Pilipino naman ako. Yes. At naapektuhan ng pamilya ko. Yes. Mga kaibigan ko, mga katrabaho ko. I feel like it's just Taxpayer right. ka. Oh, yung mismong privacy mo, yung mismong ikaw na. Yes, Oo. oo. So, yun yung mga bagay na pinapatulan ko. Ang mga hindi ko pinapatulan, wala. Pero totoo, sabi kasi nila, pag pinili mong tumahimik, you're enabling. Oo. Do you agree? Oo, part ka ng oppression. And I feel like yung pagiging patola, kinoin lang yan ng mga tao na gusto kang patahimikin or kinoin lang yan ng mga tao na takot sa confrontation and takot sa accountability. Kaya yung pang-rebut nila sa'yo is more on their projection of their issues na, ay, patola ka, ganyan, ganyan. Kahit sila yung nagsimula. So, feeling ko, it's just their self-defense na parang, patola ka. Parang yun na lang yung pang-rebut nila sa'yo. Kasi alam nila that what you're fighting for, what you're saying is right.
Oo. Parang example dito yung bullying issue na Mm. recently Yes. na-involve yung pangalan mo, di ba? Mhm. So, paano yun nagsimula? Can you tell us about it? Paano mo rin siya So na... I had an altercation with a college mate during my college days in PUP. Siguro yung pinaka medyo naging sad part na lang for me here is not people calling me bully, but how the bullying was framed in social media. Kasi it's never a light issue. And Totoo. during dun sa issue ko, medyo tinake siya lightly ng tao. Kasi alam nila na dog show ako. And then yung mga nag-call out sa akin that time, pinapatulan ko. So, they saw it as me na nagiging patola lang dun sa mga basher and not taking the bullying issue ng seryoso. So yun ang parang yung naging sad part for me kasi I never want people to take bullying lightly. I always want to advocate for people na may nakaranas ng violence, abuse, and bullying sa buhay nila. And I don't want them to go through that again. But at the same time, ayoko rin naman na ginagamit ng tao na buzzword ang bullying whenever people claps back at them. Oo, totoo. Mahirap yun. Mas okay na sa akin sabihin yung, uy, siya yung yung natay sa school. Mas okay pa sa akin yung gano'n Kesa bully. Oo. Siguro hindi naman ako bully. Patolera talaga ako. Yun na yung ugali ko. Hindi kita kakantiin kapag hanggat hindi mo kinakanti. Yun. So, Oo. kapag minalditahan kita, best believe na maldita ka muna sa akin. Oo. Oo. Siya. Oo. So, give back lang ng energy. Tama. So, hindi ka Totoo. talaga natatakot sa confrontation. Hindi. Before, nung medyo bagets-bagets, tapos kasi nag-start ako magtrabaho ng bata ako. So medyo before takot ako sa confrontation, takot ako sa mga, alam ko na mga mas matanda sa akin kasi ako lagi yung bata, ganyan. Or kapag yung sa workplace, kapag may boss ka, hindi ako masyadong nag-speak up. Social issues, wala akong pakialam before. Kasi I felt like wala naman ako magagawa. Pero nung nag-aral ako sa PUP, tapos nalaman ko yung mga issue ng bayan, naging scholar ng bayan talaga ako. Doon ko natutunan na it's important to speak up. Ganyan. Walang mali sa pagsasalita hanggat alam mong nasa tama ka. So, do not evolve yun na kailangan I need to speak up. Oo, doon nag-originate yun na wala nagawa ang pananahimik, kundi ang tanging nagawa lang ng pananahimik ko ay panatilihin ang maling sistema. So, kailangan nating baguhin yan, kailangan nating itama. So, doon ako nagsimula magsalita. Ang ganda. Yes! The scholar ng bayan. Enjoy ako sa 2028! Pero di ba, minsan parang nakakatakot siya. Like, a serious question. Ako, like, pinoprotect ko yung peace ko. Parang feeling ko, lumaki na ako sa mundo, sobrang gulo, Yes. sobrang ingay. Parang, sige, kayo na lang. Parang, wala namang nangyayari. For sure, maraming ganun din yung pananaw. Oo na- naman. Pero I feel like, Madam Cha, ang peace kasi iba't iba siya ng definition, depende sa tao. Kung yung peace mo means pananahimik and that will make you sleep at night, then you do you. Pero kasi ang kapayapaan para sa akin is making sure that I used my platform, I used my voice, and I used whatever power I have now to speak for the people. So yun yung kapayapaan for me. Yes. So kung ikaw, you want to choose your peace, it's up to you kung anong peace ang gusto mong piliin. Peace for yourself. Pero ako, ang peace na gusto ko ay piece of advice. Charing. O kaya, one piece chicken. Ako din eh. Oo, tama. One One piece burger Luffy. steak. One piece Luffy.